2:30 ng hapon at napakainit pa rin ang panahon. Samahan niyo ako mga kalapatids, lalo na yung mga kanubi natin dyan. Dahil sa episode na ito, magpo-force feathering tayo. Sasagutin din natin yung katanungan ng isa nating kanubi. Bigyan muna natin ng one shot itong ating mga alaga. Samantalahin natin yung kainitan para palakasin yung kanilang mga stamina. Kaya, eto mga kalapatids, darga! Alright? Naninibago yung isang blue bar natin na nakauuwi lang labas. Ayun. Yun. Alright. Yung mga ibon natin taas. Silaw ako mga kalapatids. Pasensya na kayo at doon sa nagugurumentadong kumakanta. Baka may problema. Tsaka holiday ngayon, May 1. So happy Labor Day sa mga kalapatids natin dyan na masisipag na nagtatrabaho. So habang lumilipad yung ating mga alaga dyan mga kalapatids, sasamantalahin ko yung pagkakataon na i-shoutout itong ating mga kanubi na tumututok dito sa ating YouTube tambayan. Si Ma'am Josephine, shoutout po sa inyo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagtutok. Ayun, yung mga ibon natin. Sana lumayo pa. At syempre dun sa ating kalapatids na magbabalik loob sa pag-aalaga ng kalapate. Ayan, si Sir Adre Love TV. Shoutout sa iyo sir. At humihingi siya sa atin ng daily routine dahil nga magsisimula na siya mag-alaga. Okay, meron na tayong mga ginawang video dyan tungkol sa ginagawa nating daily routine sa sistema natin. So eto, yan yung episode na yan. Ilalagay ko yung link nyan sa description. Panoorin mo na lang. Ayan na, nagbababaan na yung ating mga ibon. Talagang mainit na kasi yung panahon mga kalapatids. Yan yung ngal-ngal sila pagkat tanghalin tapat. Yan, ganyan ang ginagawa ko kasi minsan sa umaga hindi na rin tayo available mga kalapatids. So papasukin ko muna tong mga to para hindi na magtatatambay pa gaya ng ating laging ginagawa. Sige. Pasok. Ikaw, pasok. Ikaw, pasok. Ayun, pasok. So, meron pang isang nasa labas. Pasaway. Yan. Yung isa, pasaway. Pahuli-huli ka. At habang kumakain at sumisibog yung ating mga alagang naririto, mga kalapatids, shoutout din natin yung ating kalapatid na si Sir Kurt. Ayan, binabalitaan niya tayo dahil daw sa panonood at pagtambay niya dito sa ating YouTube tambayan. Nanimani lang ng ibon niya yung summer training. Kaya diretso na sa derby yung kanyang mga alaga. Nako, masayang-masaya tayong mabalitaan yan na naging maganda yung resulta ng training ng ating kalapatids. And hopefully, mag-perform yung iyong mga alaga, yung iyong mga young bird at saka yung mga old birds mo sa magaganap na summer derby race ngayon. Good luck sa'yo, Sir Kurt, at sa mga ibon mo. Okay? Bigyan pa natin sila mga kalapatids. Medyo gutom pa tong mga to Ayan. Dito rin, maglagay din tayo dito. Ayan. Okay. So, ang diskarte ko dyan mga kalapatids na kanubi kapag iniiwan na nila yung mga barley, ibig sabihin, had enough na yung mga yan. So, tama na. Huwag nyo nang tambakan. Para hindi rin sila ma-overfeed. At kung makita nyo naman kanina, di ba? Madali silang pasunurin. Madali silang papasukin. So, pagkatapos nilang kumain yan, papahingayin muna natin yan. Papainumin natin yan sila. And then, force feathering na tayo. Ito mga kalapatids, napakaamo sa akin ng ibon na ito. Hento Itong grizzle natin, ito yung panlilipad natin ngayong NDR pagkatapos ng summer derby race. So mukhang okay na yata yung ating mga ibon na naririto. Tapos na silang tumuka at uminom. Kaya ang gagawin natin ay ipo-force feathering na natin sila. So sino-sino yung mga ipo-force feathering natin mga kalapatids? Ito yung mga grizzle natin. Mga naka-green banded yan. Yung mga pang young bird category natin. Ayan. Tapos ito yung kababalik lang. Tapos yung dalawang ibon natin na pang SDR na hindi natin nailipad nung nakaraan last year. Ito ayan, tingnan nyo, naka SDR pa yan. So ililipad natin yan ngayon, old bird category, ngayong NDR kasabay nung ating mga alagang inakay na naririto. So ito, at saka syempre ito yung nestmate niya. Puyo natin yung binigla natin sa Angeles, Pampanga na nakabalik. Siguro hindi na natin muna to siguro ililipad kasi anim lang talaga yung
yung kasya dun sa ating training box. At saka syempre kailangan din natin i-consider yung gagastusin natin. Syempre magastos yan, alam nyo naman. Isipin nyo dahil sa crisis ngayon mga kalapatids, yung dating 15 pesos na pamasahe nila sa training sa truck, 15 pesos per bird, ngayon kung hindi ako nagkakamali 25 pesos isa na. Sa 4 na ibon, 100 na mga kalapatids, pamasahe pa lang yun. Yung kabigat ngayon, pero syempre sayang naman yung pagkakataon kung hindi natin sila ililipad. Ilang beses nang hindi tayo nakapaglipad, kaya pipilitin natin yan. Dito ka muna, stock bird ka muna dito, okay? So 6 yung ating force feathering ngayon. Tara! Alright mga kalapatids, ito na yung ating ibon, BBC Manila NDR 2026. Unahin na natin to kasi siya yung pinaka maamo at hindi siya masyadong papiglas. Hindi tayo mamomroblemang hawakan siya habang sinasagot natin yung katanungan ng ating kalapatids na si Sir J, na pang ilang bagwis daw ba yung ating pino-force feathering. Okay, so sa madalas kong ginagawa mga kalapatids, ang tinitira ko pagka nagpo-force feathering ako ay 4 na primaries. Okay, so 7, 8, 9, 10. So 4 yan, 7, 8, 9, 10. Ito mga kalapatids, tingnan yung pakpak nya. Ito yung 10, yung pinakadulo mga kanubi. 10, 9, 8, 7. Kung makikita nyo, bungal. At yung kanyang pangpito, ayun mga kalapatids, so patubo pa lang. So naglaglag to nung mga nakaraan. Ngayon no, sumisibol na yung pangpito nya. Kaya sa ibon na ito, ang titirahin natin sa kanya ay yung 8, 9, 10. Samantala dito sa kabila mga kalapatids, ayan, ganun din. Patubo pa lang yung kanyang pang 7. Medyo masakit yan mga kalapatids, kaya hindi ko pinipwersa. So 3 pa rin yung ating ipo-force feathering dito. Sa mga kanubi natin dyan na gustong malaman yung mga iba pang detalye at mga specifics tungkol sa pagpo-force feathering, maging dun sa pakpak ng ating mga alaga, kung gaano katagal tumubo, kung ano yung natural nilang pagmumolt, ayan, ipopost ko dyan yung video na yan, yung episode na yan. Panoorin yan, balikan ninyo, pagtyagaan ninyo mga kalapatids na kanubi para maintindihan ninyo. Kasi depende yan sa inyo mga kalapatids eh. Kadalasan ang ginagawa ko ay ginugupit ko ng mga 1 to 2 centimeters. Ayan, ganyan. Basta matamaan to yung pinakagitna mga kalapatids. Kasi pagka natamaan yan, siyempre may butas yan, may expose yun sa hangin, matutuyo yung pinaka dito, pinaka dugtungan. So hindi na masakit masakit bunutin. Kung tutuusin, pwede nyo ang bunutin lahat yan. Tanggalin nyo lahat yan. Tsaka pati yung buntot, pwede nyo i-force feathering yan. Kaya lang, syempre, didepende kayo sa timing ng sitwasyon, ng pagkakataon mga kalapatids. Meron tayong video dyan tungkol dyan. So, ayan, ilalagay ko na rin dyan yung related videos na yan. Panoorin nyo yan, pagtsagaan ninyo yan mga kalapatids na kanubi. So, ito na yung gunting natin. Ingat-ingat lang tayo sa paggamit dahil baka madali natin tong ating alaga. Okay? No animal were harmed during the filming of this video. Okay? Mahirap pagka mag-isa ka lang, kagaya ko, mag-isa lang ako. Hihingi kayo ng tulong para may tagahawak at madali nyong matira. Ito mga kalapatids, yung number 10, 9, 8. So ito, tingnan nyo. Dito muna tayo sa number 10. So ayan. Pak. Ito pa. Ayan. Ito pa. Okay. So sa kabila naman tayo. Dito naman tayo sa kabila mga kalapatids. Ito yung 3 pakpak na titirahin natin. Unahin na natin itong pak 9, 8. Okay. So ganyan lang kaliit mga kalapatids. Titignan nyo, hindi ako nagkakamali, 2 centimeters lang yata itong ginupit natin. At yung ganitong ibon natin na to, makakaronda pa to mga kalapatids. So yung mga ibang ibon natin, hindi ko na papakita yung aking pagpo-force feathering sa kanila para hindi na rin tayo masyadong tumagal mga kalapatids. Pero ganun pa rin ang aking gagawin. Check ko yung primaries nila, 7, 8, 9, 10. At kung sakaling fully grown ay titirahin natin yan, babawasan natin, tatabasin natin. Kung sakaling kulang o kaya naman ay may mga umuusbong, so skip na natin yon dahil bagong bagwis na yon mga kalapatids. Okay?
Pagkatapos ko silang gupitan, maghihintay ako ng 10 araw bago ko bunutin yung mga yan para siguradong tuyo at hindi masasaktan yung ating mga alaga. At sa loob ng 10 araw ngayon, ganun pa rin yung aking gagawin. Tuloy-tuloy pa rin yung aking pagpapalipad sa ating mga ibon na yan. Makakapitik pa naman yan mga kalapatids, kahit maiksi yung kanilang mga primaries, makaka-ronda pa rin yung mga yan. Ang kinaibahan nga lang ay medyo mahihirapan yung ating mga alaga. Pero okay yan, dahil pabor na pabor sa atin yun, dahil magdo-double effort sila para sa kanilang paglipad. Sa ganung pamamaraan, mas may enhance natin yung pag-develop sa kanilang stamina. Then 10 days, bubunutan na natin yan. Siyempre wala na silang mga pakpak. Doon ay bartulina na yung ating mga alaga. Dito na lang sila sa kulungan habang pinapatubo nila yung kanilang mga primaries. So abangan ninyo mga kalapatids yung mga gagawin pa natin dito sa ating mga alagang ito na ating inihahanda. At siyempre magiging performance nila kung sila ba ay tatagos sa nalalapit na North Derby Race. Tutok lang mga kalapatids na kanubi. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Hit nyo na notification bell para updated kayo sa ginagawa nating kwentuhan dito lang sa ating munting tambayan. Mag-like, comment, share sa video ito. Suportahan ang ating Facebook page sa pamamagitan ng pag-follow para sa tuloy-tuloy na kwentuhan, nakapupulutan ng mga ideya at kaalaman. Paano mga kalapatids? Hanggang sa susunod natin pagkikita. Paalam!